Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Maka Duterte, galit na galit at mga senador nalantad na matapos makumpirma ng mga Duterte na nakalabas na itong si Edgar Matubato at nasa kustodiya na ito ng ICC. Abay lalong nagalit ang mga alipores ni Duterte matapos isisi at ituro na utos daw ito ni Pangulong Marcos kaya napasakamay ng ICC si Edgar. Kaya naman, buwelta ng dating senador. Si Mr. Las Cañas nakuha na ng ICC. Now, si Mr. Matubato ay nakaalis rin, just like Las Cañas, who left earlier, sometime in 2019. Now, si Mr. Matubato, alam ko, was able to leave second quarter of last year. And that both of them are now under the protective custody of ICC. So, pasado sa ICC, importante silang witnesses para sa kanila. Dahil nga dun sa, remember, yung period na covered ng ICC investigation is from 2011 to 2019. Now, Mr. Duterte became president in 2016. But they're also looking at the continued killings of the DDS from 2011 to 2015. Na kaya nga lumalabas din yung pangalan ni VP Sara because she was then the mayor. May mga DDS killings pa rin at that time. And then in 2016 happened na nandyan yung drug war killings at sinasabi nila na yung DDS mismo ang ginawa nilang model. We all heard the testimony of Ruina Garma. Ngayon ang ginawang model, the Davao model, which could only refer to the DDS. And dati nang sinabi yan kasi kila Matubato and Las Cañas. Nasabi na niya yan sa Senate hearing. Now, I would not know whether my colleagues believe that. Pero inulit siya ni Mr. Matubato sa kanyang complaint affidavit sa ombudsman. Wala pa noon, maski sa Senate testimony, nung ini-interview ko siya, nung binivet ko siya, paulit-ulit niya talaga yan sinasabi na inaamin ko na yan lahat. I want to make peace with the good Lord na sana patawarin ako dun sa mga ginawa ko. Ang importante ay masiwalat ko yung katotohanan. Ganon din si Mr. Las Cañas. And then si Mr. Matubato sabi niya, okay lang, naparusahan ako, basta ba? Maparusahan talaga yung pinaka may pakana. Ang malaking tanong, sino-sino nga ba ang mga dating senador na kumontra sa salaysay ni Edgar Matubato at ginawa pang sinungaling si De Lima sa panahon ni Duterte? Ang naalala ko noon is the new chairperson, Senator Dick Gordon, and then other members. Sila Senator Alan Peter Cayetano, Senator Ping Lacson, ay hindi rin naniniwala kay Mr. Matubato. And then even the Senator Tito Soto. Yung Senate President. No, they're among those na publicly meron silang sinasabi about the testimony of Edgar Matubato that is not a credible witness. His story also is not credible. Narito naman ang mga senador na bumoto para mapatalsik si Senador De Lima bilang Justice Committee Chairperson na pagkatapos masibak sa pwesto ni De Lima, abay nagbago ang ihip ng kwento at si Senadora na ang naging protektor ng droga dahil sa pananakot di umano ni Duterte. Kaya ayon sa isang political analyst, huwag papalin lang sa mga taktika ng mga Duterte na panay bira sa pondo ng Marcos para lang takasan ang usapin ng impeachment at iba pang kabulastugan ng mga Duterte. Ang sinasabi lang natin, huwag tayong paggamit dun sa mga halimaw. Ang linaw-linaw na ang daming pinapatay, ang daming pinahirapan, at ang dami ring ninakaw. Na parang sila ngayon ay mga knights in shining armor. Winawagayway yung bandera ng press freedom. Winawagayway yung bandera ng human rights. Winawagayway yung bandera ng people power. Huwag natin silang payagan na gamitin yan. Huwag natin kalimutan yung mga halimaw na yan. Dahil ang ganda ng resulta ng Quadcom hearing. Si Digong ay nasa gitna ng sindikato ng drugs na konektado sa extrajudicial killings. Very clear din yung 3 articles of impeachment na final labang kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, binabago nila yung narrative sa pamamagitan ng pagsakay dito sa mga lehitimong issue na ginagamit ng mga lehitimong mga kritiko. Pero ngayon ay nagsisimula ng bumalik uli dun sa narrative, dun sa kanilang mga kasamaang mga ginawa. Lalo na nung lumabas itong New York Times article ni Matubato, nagsisimula namang bumalik. Wala natin dun sa pag-walk-in niya dito sa DOJ noong late 2015 kasi nanganganib yung buhay niya kaya alam niya na papatayin siya
Then walk-in siya, literally walk-in, no? Commute sila by land from Davao City, lumipat doon sa Tacloban, diretso by land, tumawid ng Bicol, hanggang sa dumating siya ng DOJ at sa security, inquire, walk-in. So, vinet sila ng DOJ. Itong mga panahon na to, wala na si Senator Laila, na siya, kandidato na siya. Vinet siya, and eventually, na-confirm nila yung kanyang mga allegations. Kaya nilagay siya sa Witness Protection Program ng NBI. Ngayon, ito yung medyo hindi magandang pangyayari dyan. Noong mga panahon na yon, si Pinoy, alam niya na na yung impormasyon na yan talagang tatamaan si Digong. Kaso, he was pinigilan nung mga, sabihin nating mga advisors ng isang kandidato for president dahil baka daw mawalan sila ng boto sa Region 11 dahil si Duterte daw ay very influential doon. So dahil doon, hindi nila nilabas si Matubato. And that time, hindi kandidato si Duterte. Hindi pa, mga October ito eh. Ang assumption nila gagawin nilang siya yung pinakang supporter doon sa Region 11, endorser. Ito, noong mga panahon na yan, hindi naman gaanong si Pinoy, no? After niya na lang nalaman yung ganyang situation. Anyway, so hindi nga nilabas. Tapos eventually itong si Duterte, pinatakbo ito, no? Hinayaan tumakbo kahit na supposed to be disqualified na siya kasi mali-mali nga yung kanyang application form, di ba? Yung COMELEC was supposed to decide na i-disqualify ito. Kaso may mga magagaling na naman ng advisors nitong isang presidential candidate na sinabing hayaan daw tumakbo para daw mabawasan ng boto si Senator Grace Poe, who was at that time leading. So dalawang mga desisyon na palpak, no? But eventually eventually nanalo si Duterte. So sabihin na lang natin, nalaman ko na ganun nga yung ginawa ni President Aquino nung presidente na si Duterte, pero hindi pa nag-a-assume. Binili niya ito na naalala niya na itong isang witness, itong si Matubato ay nasa NBI. Kaya may inutusan siya na isang trusted official niya na ilipat yung custody. Tapos naganap siya ng paglilipatan, naganap siya ng isang senior member ng Catholic Church na kakilala niya at pumayag naman kaagad. Kaya doon mo rin makikita yung nature ng Catholic Church, regardless nung kung ano man yung mga kakulangan niya or flaws, but still as a refuge ginagampanan niya. So kinupkop, nilipat, tapos nag-assume na si Duterte as president. At immediately hinahanap niya yan si Matubato, nalaman nila. Ngayon, nung mga panahon na yon, nag-file na si Senator Laila de Lima ng resolution to investigate yung EJK. Itong senior member ng Catholic Church, since nape-pressure na sila kasi hinahunting na nga noon, tapos nagpapatayan na noon. So nung nagsimula na investigation ni Sen Laila, tinurn over kay Sen Laila. Siya naglabas sa committee, and eventually humingi naman siya ng tulong kasi sabi niya wala siyang capacity to provide sanctuary kay Matubato. So from that time namin siya, kinupkup namin siya, at all the time na naghihiring, so natin siya, pinoprovide natin ng safe house and security. Nung pinatawag namin yun sa Senado, nobody denied yung kanyang existence as a person and as a member ng Davao Death Squad. Tapos, noong una, ang kinakantsawan niya nung ibang senador na lang daw, baka taga-timpla lang ng kape, no? Kasi nakita mo naman yung itsura niya, inaamin niya na hindi siya marunong magbasa at magsulat. Pero, nung nilabas na yung mga lisensya nung kanyang baril at yung mga pictures niya na talagang siya, nung kapanuhunan na siya yung assassin, hindi nakapagsalita yung mga maka-Duterteng senador na nagpapanggap na independent. Then nakulong si Sen Laila, ito na ngayon, no? Nag-issue sila una ng warrant of arrest diyan kay Matubato, pero bailable pa lang yung illegal possession of firearms. So we were forced to turn him over temporarily habang nagpo-post siya ng bail. Kasi yun na, nila yun, pretext para ma-hunting. So dinurn over namin sa custodial center para habang inaantay yung bail. Then eventually nakuha yung bail. Nung pagkuha ng bail, nakatago siya ulit. Then eventually,
naglabas ng warrant na non-bailable for kidnapping. Sa isang case na yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na hindi daw totoo yung sinasabi ni Matubato dahil hindi daw makita sa Google yung pangalan, pero lo and behold, tama yung sinabi pala ni Matubato kasi yun ang ginamit na case, yung kidnapping na yun na kinonfess ni Matubato. So non-bailable yon. By then, nawala na. Hindi na siya, nagtago na siya. No? Ngayon, kung saan siya napunta, sino naghawak sa kanya, hindi na natin masabi yon. Pero eventually, ay napunta siya sa mga pare ulit. Ano? The past year, yung last year niya, ay napunta siya sa mga pare ulit, Catholic Church, provided refuge ulit, no? Until, ito na nga, lumabas na siya. So, itong deposition niya, ano na rin yan, na cross-examine yan ng isang court-appointed lawyer for Duterte.